Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video ko is mula naman kay Trending Pinas News. So, meron ito pamagat na kakapasok lang, Marcoleta di kinaya ang kahihiyan, nagpaalam na biglang nagbitigo sa pwesto. So, yan yung panonorin natin ngayon. Bibigyan natin ito ng reaction and then ka na rin bahalang humusga. So, bago natin simulan, Trending Pinas News, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin. Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, Marcoleta di kinaya ang kahihiyan, nagpaalam na biglang nagbitiw sa pwesto. So, Trending Pinas News, Pilipinoysi, Senate of the Philippines. Like, comment, share, subscribe. Balik sa aking YouTube channel. Ito muli ang latest update ngayon. Grabe, Senator Marcoleta biglang nag-resign, di umano kinaya ang kahihiyan matapos mabisto ni Senator Lacson ang baho nito. Ayon na sa nakalap nating impormasyon, sinupalpal ni Senator Ping Lacson si Senator Marcoleta matapos nitong sabihin na tinitikitan ni Senator Lacson ang senador. Walang katotohanan di umano ang mga ibinibintang ni Senator Marcoleta at gusto lamang daw on si Senator Lacson dahil sa magandang pamamalakad nito sa Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Sa katunayan, hawak ni Senator Ping Lacson ang isang CCTV footage ng pagpunta ni Guteza sa isang opisina ng senador bukod pa rito ay nabisto di umano ang palusot ni Marcoleta kung saan sinabi nitong 112 milyon ang gastos nito sa eleksyon ngunit 52 milyon lang ang nasa salin nito. Narito at panoorin ang matinding Diba? Kaya yan yung isa sa patunay din talaga na joke yung iba na isinusumiting salin. Tayo pa pinagloloko. Yung kay Chase Escudero, 18 million. Naknang toko, 18 million? What the heck? Mga kababayan, nabalitaan nyo naman siguro, napanood nyo yung diniscuss ko ito. Yung problema ni Marcoleta. Malaki ang problema ni Marcoleta eh. Hindi niya yata, parang hindi abogado. Hindi niya yata napag-isipan. Yung kanyang SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures, nung panahon ng eleksyon, kasi bawat kandidato, natalo o nanalo, magsasubmit ka ng listahan ng gastos mo pagkatapos ng eleksyon. Nag-submit na si Marcoleta, ang nireflect niyang gastos sa kanyang kampanya sa pagkasenador noong May 2025 ay 112 million pesos. Yun yung kanyang gastos. Yan yung kanyang laman ng kanyang SOSE, Statement of Campaign Contributions and Expenditures. Grabe, no? Pagdating dun sa donation, wala. Kaya dyan ka magdududa eh. 100 million gagastusin mo sa tapos 6 years kang manunungkulan. Mababawi mo ba yung 100 million na yun par kung salary lang talaga bilang senador yung pagkukunan mo? Hindi mo siya mababawi eh. Diba? Kahit 1 million siguro yung monthly niya. 12 times 6. 60 sa 10. Tapos another 12. Mga 70 million. If ever million yung niya. Million yung sahod niya per month. Diba? Hindi mo mababawi par. Diba? Ibig sabihin, dahil walang donation sa kanya, zero ang linagay niya. Ibig sabihin, yung 150 million na yun, sarili niyang gastos. Galing sa kanya lahat yun. Nako. Yung 150 million. Problema, ang salin niya, yung salin niya ngayon, ang net worth niyang nakadeklara nakalagay 52 million pesos. Paano nangyari yun? Gumastos ka ng 112 million nung eleksyon, tapos ang net worth mo sa salin mo ay 52 million. Ilolusot nila yan as kaya nga 50 million na lang yung natira kasi diba? Pero kung tuusin mo par, willing ka ba na isugal yung mo 60% ng yaman mo para lang sa pagtakbo? Diba? Tapos hindi mo siya mababawi. Wala lang, tanong lang naman. Pwede yun. 52 million ang salin mo. Ang gastos mo sa eleksyon ay 112 million. Sasabihin mo, marami kasi akong donation na natanggap sa mga kaibigan, kapamilya, kakilala. So, i-reflect mo yung donation na yun. Ang problema kay Marcoleta, zero ang donation eh. Sorry, zero ang donation. So, ibig sabihin, yung 112 million niya na yun, gastos niya yun. Ang problema, paano ka gumastos ng 112 million sa sarili mo kung ang salin mo nga ay 52 million lang?
Kung Tsaka 'di ba sana ipagbawal yung donation na especially malalaking donation. Kasi pwedeng ano yun eh. Pwedeng gamitin yun sa kanila if ever manalo sila eh. 'Di ba? Pwedeng dun yun yung way para makahingi ng favor. 'Di ba? napakatindi ng discrepancy. Ano ba talaga? Oh, ang paliwanag ni Marcoleta, mga kabunyog, hindi niya daw linagay yung rep donation kasi sabi daw nung mga nag-donate sa kanya, pakiusap lang. Huwag mong ilalagay dyan ang mga pangalan namin. Oh, yun ang sabi ni Marcoleta. Ha? Nakakatawa, 'di ba? Yung iba namang politician, kahit sarili nilang pera, pinapalabas nila na donation 'yon. Pero ito iba. Yung mga donation, pinapalabas niya sa sariling pera. Iba 'yon. Kahit ako politician ako. Ayaw kong nagdo-donate kayo tapos gusto nyo pagmukhaing sa akin yan. Magdududa yung tao sa akin yan. Ay, nako. Nakatanggap daw siya ng 112 million na donation. Wow. Kaya lang, ang kondisyon ng mga nag-donate, huwag daw ilalagay ang pangalan. Pwede ba yun? Required nga ng COMELEC. Pag nag-submit ka ng SOSE, sasabihin mo kung sino yung mga nag-donate sa'yo. Hindi pwedeng hindi. Required ng batas. Required ng batas. Pwede. Mga kabunyog, mga kababayan, ewan ko kung anong gagawin dito ng COMELEC kay Marcoleta. Inamin ni Marcoleta na may donation siya, 112 million, donation daw yon. Kaya lang, hindi niya na linagay kung sino-sinong nag-donate nun, kaya linagay niya na lang donation, 0. Kasi ang pakiusap sa kanya ng mga nag-donate, huwag sasabihin ang pangalan. Funny Kung sinong nag-donate. Hindi nga pwede, kasi ang nagalagay sa ating batas, sa eleksyon, kailangan, pag may donation, i-declare mo. Hindi pwedeng hindi. Tama. Hindi pwedeng hindi mo i-declare. Required ng batas yun. O, pakinggan nyo yung paliwanag ni Marcoleta. Tama. Para malaman din namin, 'di ba, na if ever magka-issue ka, wag naman sana, 'di ba? Malaman namin kung sino yung mga nag-donate sa iyo. Like for example, yung kay Cheese Escudero, nag-donate ng 30 million. Tapos ngayon parang dinadawit, 'di ba? Kasi parang baka yun nga nanghingi ng favor, kaya may donation. Yun yung purpose doon eh. Or ewan ko kung yun yung purpose doon na. Pero I think may part yun na parang para maano lang nila, ma-backtrack lang nila na halimbawa may issue dito, tapos senador ka, tapos 'di ba, i-deny ng mga senador yan. Wala akong direct connection yan. Tapos malaman-laman nung halukayin pa yung mga makita na nag-donate pala ng eleksyon. Ngayon doon mas lalong mapapatibay nila yung mga ebidensya, mga investigasyon nila na katiwalian nga talaga. Parang ganyan ba? Di ba? Ito iba talaga, baliktad. Ay, ito. Mga kabunyog, pakinggan nyo. Baliktad. Yung nilalabas yung ipinasa ninyo na SAN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, ngayon ang kanyang asset ay mas maliit. Yan, paano bang nangyari? Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag din eh. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron lang isa nga akong broadcaster dyan na gano'n, hindi makabubuan. Ganun hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Nagtaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po na yun. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Sana mo muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, Hirap na. Hirap paniwalaan ng ganyan para. Well, ewan. Wala akong no comment na lang. Kayo, anong masasabi niyo doon? Iba yun? Grabe. mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituro mo na lang na utang, sabi niya. Di ba? No. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Bakit may utang na loob?
Yan nga din yung isa sa dahilan, di ba, kung bakit ayaw or hindi pwedeng tumanggap ng mga bribes or ng mga suhol yung mga politician natin or yung mga nasa government natin. Di ba? Kasi syempre, utang na loob, susunod dyan yung favor. Though hindi naman lahat. Yung kay Marcoleta, hindi naman natin alam kung ano talaga may favor after. Or baka yun nga, walang favor. Pero syempre, di mo mawawala sa isipan ng taong bayan yun. Di ba? Utang na loob daw. Parang ano yun ah. Ano ba? Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 billion, sabi ko. Makukwenta nila eh. Hindi, tinago ni Comdante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na kumita pa. Ayaw ko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin. At kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa Ang akin. tanong kasi, Pinagtiwala. since abogado ka nga, di ba? Tapos yun nga, meron naman palang ganyan-ganyan yung Comelec na yan. Dapat sinunod mo yung part na yan. Di ba? Siguro kung sa sa kalaban nila sa politika nangyayari to, kukumentan din nila yan eh. Bakit hindi mo sinabi? 'Di ba? Ngayon since nasa kampo nila nangyari yan, of course wala silang comment yan. Sasabihin lang nila diyan, yun naman pala, ayaw naman palang ipasabi ng mga donor. 'Di ba? Ilulusot nila yan para. Kanila ako. Meron ng batas na iso. Yung nagsasabi, pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Yan, hindi maganap sila. Yung susi nga daw. Yan. Kita nyo? Napanood nyo? O inamin na mismo ni Marcoleta na mayroon siyang natanggap ng donation, kaya lang hindi niya dineclare kasi sabi ng mga nag-donate sa kanya, huwag daw i-declare ang mga pangalan nila. Kaya linagay niya na lang zero. Kaya zero donation siya. Yan na nga ang purpose ng SOSE. Yan na nga ang purpose ng Statement of Contributions and Expenditures. Ideklara mo saan galing ang mga ginastos Tama. mo sa eleksyon. Kung may donation dyan, ilagay mo. Magkano, sinong nagbigay. Yun nga ang requirement ng batas. Ba't hindi mo gagawin? Tama. Partida, abogado pa yun. Ano ba ito? Ano bang nangyari dito kay Marcoleta? Naloko na. Ha? Kaya nga ngayon, maraming nagre-react na mga lawyers. Si Attorney Jess Palse, sabi niya, ano ba to? Bugado ba ito si Marcoleta? Ano kaya yung sasabihin ng mga abogado na pabor sa mga Duterte dyan? Sa part na yan. I know, meron kayong kakilala na abogado sa part na yan. Tingnan natin kung ano yung defend niya about that. Ha? O tama ka, debunk 8. Perfect confession. Confession nga. O, kaya lang, ang pagkakaiba lang dito, yung confession niya, walang counsel na sa kanya, nag-a-assist. Parang yung din, yung kay Senator Chis Escudero, di ba? Na parang, correct me if I'm wrong, about doon sa 30 million na nag-donate na parang hindi niya daw kilala. Something like that. Grabe yun na. 30 million, di mo kakilala. Iba ka. Iba din yun. Ay, naku. Ito. Pero sa media media itong niyang ito kaya lang, malinaw na nakalagay sa batas, ang mga gastos sa elections, lahat ng gastos mo, ideklara mo. Kung gumastos ka galing sa sarili mong bulsa, i-declare mo. Kung galing naman sa donations, sabihin mo. Kaya hindi mo pwedeng hindi sabihin yung mga donors mo. May Kasi reason halimbawa, yan may nakalagay sa Constitution, may nakalagay sa Omnibus Election Code. Di ba? Yung kay Chis Escudero. Bawal ang donation na galing sa mga government contractors. Bawal. Natural person man or juridical person. Kaya nga, hindi pwedeng tumanggap ka ng donation kung ang donation na yan ay galing sa mga contractor sa gobyerno. Bawal yun. So ngayon, So Tama, ngayon, kasi para magko-conflict siya, di ba? So, sino kaya yung mga nag-donate kay Marcoleta? Alam. ang donation na binigay sa'yo, hindi mo pwedeng hindi i-declare. Required nga na i-declare mo Sana Required walang na mga diskaya dyan. Sana lang naman. Declare mo. Tapos ngayon, sasabihin ni Marcoleta, hindi niya dineclare dahil ang sabi daw sa kanya, wag daw i-declare. Ano ba yan? Ano ba yan?
Kaya linagay niya na lang daw sa sosi niya, zero. Oh, kaya ang lumabas ngayon, yung 112 million, parang sarili niyang gastos. Pero ang totoo daw, yung 112 million na yun ay galing sa donation. Kaya lang, linagay niya na lang na zero ang donation. Kasi, ano daw, pinakiusapan siyang wag sabihin ang mga Ano ba yan, pangalan. par? Nagiging reckless ba si Marcoleta? Kasi 'di ba yung ano, I think second strike niya na 'yan. Yung una, yung kay Gutesa na napasukan siya ng peke na ano, na pirma doon sa ano, statement niya. Tapos ito naman ngayon. Tapos yung sa asawa niya pa, yung may involvement doon sa insurance ng mga diskaya. Grabe yun ah. Ang bilis dumami ng issue ni ano, Marcoleta. Ha? Ano bang nangyari dito kay Marcoleta? Parang hindi abogado eh. Sabi nga ni Attorney Jess Palces, abogado ba talaga Aray. yan si Marcoleta? Ba't ganyan ang ano niya? Siya pa mismo Aray ang mo. umamin. Salamat di Bangketa, salamat sa pag-send ng donation. Inamin niya pa mismo na mayroon nga siyang mga donations na hindi niya na dineclare. Ha? Yan lang. Ano ba? Nung mangyayari sa kanya yan? Anyway, makakarating ito sa COMELEC. Abangan natin kung anong gagawin ni Garcia nito. Pinanood ko itong programa ni Marcoleta sa Net25. Yung TV network ng Iglesia ni Cristo. Sagot din kasi ng sagot agad eh. 'Di ba? Naiipit tuloy siya. Halimbawa ganyan, na-confess niya. 'Di ba? Doon siya nagpo-programa eh. May dalawa siyang co-host Very bad. doon, partner. Ha? Ang medyo nakakakuha ng atensyon doon, nakakuha ng atensyon natin. Umamin. Ha? Winarningan niya si Ping Lacson, si Senador Ping Lacson. Subukan daw na gawin ito ni Ping Lacson. Hi, Blooming Lovely. Magandang araw. Ano ang winarning tungkol saan yung subukan daw gawin? Ay di ba sabi kasi ni Ping Lacson, para maka-attend sa susunod na pagdinig ng Senado, ng Senate Blue Ribbon Committee si Gutesa sa November 14, isi-serve yung subpoena, ipapadala yung subpoena sa opisina ni Aray. Senador Marcoleta. Ay hindi gusto yun ni Marcoleta eh. Sabi ni Marcoleta, subukan niyang gawin yun. Subukan niya. Ha? Yan, hi, Kabunyong Diyan Galing na naman, Bustamante, nagtatapang na naman. Tapos hindi naman umuobra kay Lacson. Javier Gabito, Alex Tolentino, kay Ricky Luntayaw, Preligera Velasco, kay Elmer Impel, sabi ni Elmer Impel, takot ako. Salvador Quinunes, John Day Baras-Baras, kay Elsa Victoriano ng Tuna sa Las Vegas, USA, kay De Vera Jong, Abraham Ramirez, Sheila San Basilan, Harold Miñano, kay Rafael Fausto Medina, Edita Ramirez, Rico Evangelista, Fernando Timanel, kay Johnny Mariñas Caraga, Elvitan at Efred Cameros. Yan. Shout Shout out out. sa inyo ha. Saka sa mga viewers natin sa isa ko pang Facebook page, sa Attorney Enzo Recto Facebook page natin, si Rose Duyag Bukudo, Robert Elijan Santos, Freddy Agunoy ng Quezon City, Edgar Oplimo Baldinar, kay sino pa ba? Si Lourdes Suwinglot, si Siliander, kay Antonio Untog, kay Michael Bolson. Ayan. Sa iba pa nating mga viewers, followers, subscribers ngayon. O ito, ha? Medyo matindi yung warning ni Marcoleta kay Lacson. Ang sabi ni Marcoleta, bakit niya ako uutusan na i-produce ko si Gutesa? Sino ba siya? Ha? Anong batas? Anong tuntunin ang pinagbabasihan niya? Bakit niya ako obligahin na i-produce ko si Gutesa? Nasa kustodya ko ba niya si Gutesa? O yun yung mga punto ni subukan niyang gawin niya. Sabi ni Marcoleta. Ha? Oh. Pero sabi ni Ferdinand Lungalong, hindi mo kayang takutin si Senador Lacson Marcoleta. Dating PNP yan eh. Suntukan na lang, Charis. Joke lang. Hindi, naano lang ako kasi talagang galit si Marcoleta nagwawarning. Sige, subukan mong gawin mo yan. Yung mga sinabi ko dito, maririnig nyo yan. Parang ang warning niya, kapag pinilit siya ni Lacson, padalhan siya ng subpoena na i-produce si Gutesa, makakarinig daw ng matindi si Lacson sa kanya. Ha? Nandiyan na naman, babanta na naman. Tapos kapag nangyari na, wala, bigla na namang magagalit. Sure. Ito, panood ko na sa inyo. Ha? Oh, ito. Ayan. Ang napapansin ng marami, Sen, ay mukhang iba na yata ang gustong imbestigahan ng Senate Blue Ribbon eh. Parang kayo na Mas mismo. mo naman nasabi yun. Parang may CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayo na-imbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasa... So nagtanong-tanong yata, pero hindi malaman kung nasaan. No?
Ngayon, tinanong siguro, paano nyo mapapasampina kung hindi nyo alam kung nasaan? Yeah. Basta i-cocos ko yung sampina sa opisina ni Senator Marcoleta. Sabi ko naman sa sarili ko, paano na gagawin yun? Uutusan niya ako? Ibibigay sa Pinas sa'yo para dalhin kay ano? Ganun ba yan? Para utusan niya ako? Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat natutunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo, Senador. Di ba? Ano Hindi dahilan? pwedeng utusan ng kapwa senador. Valid naman yun. Pero, yun nga, ikaw kasi, dinala-dala mo kasi si Gutesa dyan eh. Di ba? Tapos nung biglang nagka-issue, dapat nga ikaw yung ano eh. Ikaw yung mag-ano talaga na, Gutesa, pakita ka nga dito na dudungisan yung pangalan ko eh. 'Di ba? Punta-punta ka doon tapos fake pala yung ano. Dapat nga magalit ka pa kay Gutesa eh. 'Di ba? Kasi parang pinangakuan ka na okay yung ano doon, yung notaryo ata yun. 'Di ba? Tapos fake pala. Dapat nga ikaw yung isa ka pa sa nagalit eh. 'Di ba? Dapat ikaw mismo nag-drug sa tao na yan para malinis yung pangalan mo. Binibigyan ka na nga lang ng pabor ni ni Lacson eh. Sige, palitawin mo ulit yan dito para malaman natin kung ano talaga. Di ba? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit ako ba may custody kay Gutesa? Hindi nga, dinala lang sa'yo. Kaya tatanungin ko siya, bakit mo ikinor sa akin ito, iniinsulto mo ba? Wow! Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-course sa akin? Sino ka ba? First of all, asan ang authority? Bakit mo sa akin i-course? Saka bakit pa CCTV ka na? Sabi, dapat daw hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko, tama ba yung ginagawa mo? Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV na dumating si Gutesa sa akin opisina? Kinunan pa niyo kung anong oras eh. At kung sino yung sumundo, alam naman pa susundo ko yung hindi ko kilalang tao o sunduin mo, meron isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman dumating. So dumating Ito din daw, mga nag-interview kay Marcoleta yung parang ewan ko kung sarili nilang network yan na pabursa kanila. Wala lang din. Parang puro lang din ganyan. Kapag naman yan ilagay doon sa sa hindi bias na na mga station, wala, supalpal yan. Dalhin mo ulit si Senator Marcoleta doon sa Abante. 'Di ba hindi ganyan yung way ng pagtatanong. Baka sabihan na naman yan na delikadesa naman Sen. Ikaw kasi nagdala kay Gutesa dyan. Pakita mo naman Sen. 'Di ba? Kayo yung may direct contact eh. Tapos 'di ba parang nakakapanduda yan kung bakit bigla nang nawawala yung taong yan. Ikaw na presenta yung tao, hindi ka akong kausap. I-expect ba niya na sa kanya pupunta? So tatanong ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So ibig ba sabihin under surveillance ako sa'yo? Sino ka ba? Ito yung punto eh. Kaya alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo magkasangga rito? Ano ba pakay mo? Akala ko ba sinusuri natin? Isang layunin daw. Pero ng issue sa mga Diskaya, sobrang dami mga senator na nag-agree na why not isauli muna ng mga Diskaya yung mga ninakaw nila. Diba? Kayo lang naman yung nagkontra. Iisa daw yung layunin. Tapos kapag nandun na sa The Blue Ribbon, biglang kukontra lang palagi. Diba? Bakit hindi ba? Nako. O yan, mga kabunyog, mga kabayan, anong masasabi nyo sa mga sinabi ni Marcoleta? Narinig nyo, di ba? Warning yun eh. May pagka-warning na yun eh, yung sinabi niya, na subukan mong gawin. Subukan mong gawin. Ang sinasabi niyang subukan daw na gawin ni Senador Ping Lacson, yung padalhan siya ng sumpina para kay Gutesa. Kumbaga, i-course through, idaan sa kanya yung sumpina. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kabayan, wala naman tayong nakikitang mali doon sa gagawin ni Senador Ping Lacson. For me naman, medyo lusot nga naman si doon, si Marcoleta doon, na parang bakit nga naman idadaan sa kanya. Pero syempre kung usaping ewan ko kung delikadesa yung right word, but yun nga, ikaw yung nag-introduce ng taong yan eh. 'Di ba? Ikaw yung nag-introduce ng taong yan dito na sobrang ikli ng panahon, bigla mong dinala yan dito, tapos nung malaman namin na fake yung niya, 'di ba? Is biglang mamumroblema pa kami kung nasa na yung tao na yan. Parang lilitaw tuloy na parang parang epic fail na witness na gawa-gawa ganyan.
Kasi ganyan na yung ano eh. Ganyan na yung iniisip ng taong bayan eh. Na, ayan, fake witness na, sabi. Di ba? Parang binibigyan mo lang lalo yung taong bayan ng hint na baka totoo yung iniisip nila. Na fake yung witness na yan. Kasi parang ano na eh, sobrang hirap ng mahagilap ulit ng tao na yan eh. Kasi kung if ever lilitaw yan, possible may other story na naman nadala yan. O bakit fake tong pirma na to, di ba? Possible may other story na naman yan. Pwedeng si Gutesa lang mismo talaga yung nag-decide na pikein yung pirma na yon, or kayong dalawa yung aware kayong dalawa na fake yung pirma na yon. Ganyan ba? So merong two story na pwedeng maisiwalat if ever lilitaw ulit si Gutesa dyan. Tsaka yun nga, abogado ka, tapos biglang magdadala ka ng dyan, witness na hindi mo man lang binerify kung legit pa talaga yung pirma na yan. Sa pagkakaalam ko, or ewan ko, correct me if I'm wrong, yung mga pirma ng abogado, di ba may mga balan yan? O kung may address ba yan or address? I mean, di ba, ba't hindi mo kinuntak, binerify kung totoo ba talaga? Kasi mabigat yung sasabihin ni Gutesa dyan eh. House speaker yung idadawit niya dyan eh. Tapos hindi mo i-double check. Parang, ang labas tuloy niyan, kabago-bago mo na senador, sobrang dami mo na issue tuloy. Dahil sa parang hindi ka nag-iingat. Ganyan. Di ba? Like, sobrang dami na talaga issue ni Marcoleta. Wala naman tayong nakikitang mali doon kasi ganito. Unang-una, ang gusto lang naman mangyari ni Senador Ping Lacson, umattend sa susunod na hearing si Gutesa. Ngayon, hindi na malukit si Gutesa kung nasaan. Sino ba ang senador na nag-present kay Gutesa? Ay di ba si ikaw, Marcolet? Tama. Ikaw yung nag-present kay Gutesa eh. So, parang ang ginagawa lang naman ni Senador Ping Lacson, Senator Marcoleta, ikaw nang bahala mag-inform kay Gutesa. Ngayon, kung hindi mo kayang i-produce si Gutesa, o sasabihin mo, wala siya sa kustodya ko, hindi ko alam kung nasaan na siya, o di ganun lang naman sasabihin. Bakit naman masyado niyang pinapalaki yung issue Siguro na yun? natamaan yung ego niya. Ganon, ewan Di ko. ba mga kabunyong mga kababayan? Ang gusto lang naman mangyari ni Senador Ping Lacson, umattend sa susunod na hearing si Gutesa. Ngayon, sino ba ang nag-produce kay Gutesa? Sino ang nag-present? Eh di ba si Marcoleta? Si Marcoleta naman ang nag-present eh. So, sa kanya lang dinadaan para siya ang gumawa ng paraan na umattend. Ngayon, kung hindi naman niya mapuproduce kasi sasabihin niya, ang totoo wala na akong contact sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan na siya. O di sasabihin mo lang Tapos naman syempre yan. kapag Sa sasabihin susunod ni na hearing Marcoleta ng kasi Senado yan, sa yung isip na naman ng taong bayan, imposible. Ganyan na naman yung iisipin nila. sa November 14. Mr. Chair, I'm sorry. After nung hearing na yon, wala na rin akong alam sa kanya kung nasaan siya. O, ganun lang naman yun. Bakit ang laking issue? Di ba? Shout out kay Randolph Padilla. Pero din kay Ronald Rico sa Cebu. Di ba mga kabunyog? May nakikita ba kayong mali sa ganun? Binabastos ba siya sa ganun? Iniinsulto ba siya? Hindi naman pang iinsulto yun eh. Ewan ko ba, paulit-ulit si Marcoleta. Bakit daw hinahara si Gutesa? Parang hindi pinapahalagahan si Gutesa, di ba? Paano hindi diba? pinapahalagahan? Yun ang sinasabi nila na Okay na sana yung sinasabi ni Gutesa eh. Ikaso, peke yung niya, yung pirma na yun, edi syempre, magdadalawang isip ka talaga. Sige, given in fact, or sige, given na, sasabihin kasi ng mga DDS, porket ba fake yung pirma? Fake na rin yung sinasabi. Sige, given na. 'Di ba? Na what if lang naman. Totoo yung sinasabi niya, fake lang yung pirma. Pero syempre, di mo mawawala sa isip ng tao yan na yung pirma pangani, fake na. Paano pa namin pagtitiwalaan yan? Di ba dapat kung magwi-witness ka, all truth, di ba? Purong katotohanan lang yung sasabihin mo. Ngayon, kahit 99% pa yung sasabihin mo na truth, na totoo, is kayang walisin niya ng isang pagkakamali. 'Di ba? Sobrang daling mawala ng tiwala ng tao kapag nagkakamali ka. 'Di ba? Kakasimula pa lang yung pirma pa lang fake na. Tapos ngayon magpuputok yung butsinyo na parang, uy, bakit porket ba fake yung hindi naman issue dyan yung Hindi naman issue dyan yung
sulat talaga eh, yung statement talaga eh. Ang issue dyan, bakit fake yung pirma dyan? Anong meron? Di ba? Yun lang naman. Tapos di pa masagot. Bakit daw si Gutesa, testigo ito laban kay Romualdez, pero parang hindi daw binibigyan ng importansya. Binibigyan na nga ng importansya. Kaya nga ang gusto nga ni Senador Lacson, umattend sa susunod na hearing. Ngayon, sino ang posibleng mag-produce nito? Si Marcoleta. Ngayon, kung gusto mo talagang ma-recognize si Gutesa para mailabas yung lahat ng alam niya, o di pilitin, gawan mo ng paraan na umattend si Gutesa. Ngayon, kung sa kabila ng ginagawa mo, wala, hindi mo na alam, o di sabihin mo, di ba? Bakit napakalaking issue na wawarningan niya pa si Ping Lacson? Sasabihin niya si Ping Lacson na, sige, subukan mong gawin. Parang ang sama eh. Ang sama. Kung kayo ay parehong senador, gusto nun yung lumabas yung katotohanan. Si Senador Ping Lacson naman, gusto niya rin talagang lumabas yung katotohanan. Ikaw naman, Marcoleta, sabi mo, gusto mong lumabas ang katotohanan. O di pareho Tsaka wala sanang ganyan. Itulungan mo si Ping Kung Lacson ikaw mismo na lumabas nag-verify ka. Di ba? Nang pirma na yun. Padalos-dalos din kasi. Gutesa, di ba? Dapat nga tulungan niya eh. Di ba? Ngayon, ang sinasabi niya, akala ko ba magkatulong tayo? Akala ko ba ano tayo? Tayong mga senador. Ayun nga eh. Di ba? Ang intention doon ni Ping Lacson, hindi ka insultuhin, hindi insultuhin si Marcoleta, kundi katulungin si Marcoleta na parang Senador Marcoleta, bahala ka na kay Gutesa. Parang bahala ka na kay Gutesa sa susunod na hearing. Ipadala namin sa iyo yung subpina. Ang gagawin lang naman ni Marcoleta, sige, gawin ko magagawa ko, pero hindi ko rin alam kung nasaan, pero gawin ko magagawa ko. Di ba dapat ganun? Di ba? Dapat ganun eh. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, kaya lang, ang sinasabi niya, akala ko ba magkano tayo, tayong mga senador magtutulungan? Ito yung sabi ni Marcoleta eh. Hindi mo sabihin ang surveillance ako sa'yo. Sino ka ba? Ito yung punto eh. Kaya alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo magkasangga rito? Ano bang pakay mo? Akala ko ba sinusuri natin? Tinitingnan natin mabuti. Alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa. Nasa laula ng ating bansa. Ang aking pakay, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Awkward nun, di ba? Sige, Marcoleta, given na naparehas kayo ng hangarin, matukoy. Pero meron nga tayong due process, di ba? Hindi naman porkit nagdala ka ng witness dyan. Itong witness na to, 100% na to, totoo ha. Huwag nyo nang huwag nyo nang kalikutin to. Witness na to. Lahat ng sasabihin niyan, totoo. Alam naman, ganyan na lang. Di ba? Parang ganyan yung gusto nila eh. Ito, magdadala ako ng witness. Si Cute Gutesa. Ito yung witness ko. Huwag nyo gagalawin to. Lahat ng sasabihin nito, totoo. Di ba? Kulang na lang, ayaw ipag-isa yung witness eh. Kung hindi mo palilitawin ulit yan, parang ang ending yan, nagiging lang din yan. Nagiging pang-intriga na lang. Tapos kapag malas ka pa, nahuli na yan, tapos mag-i-explode na, wala na. Ikaw yung masisira dyan. Tapos kapag may sasabihin si Gutesa na against sa'yo, wala na. Kagamitan na naman nila yung word na pinopolitika sila. Diba? Ay, nako. Sabi niya, akala ko ba iisa ang layunin natin? Ano ang layunin? Lumabas ang katotohanan. Paulit-ulit sila Marcoleta niyan. Dapat daw lumabas kung sinong mastermind, yung malaking isda. Paulit-ulit din. Hindi man nila pangalanan, pero ang tinutukoy nila si Romualdez. Ganyan din si Bongo. Okay? So kung gusto mo, ayaw nang paimbestigahan yung family niya. Gusto straightforward lang doon sa mastermind. Sobrang allergy nila kapag sila na yung madadawit. Paano? Kayo lang din naman yung gumagawa ng ikakadawit nyo eh. Si Bongo, yung family niya. Si Marcoleta, si Gutesa. Si BP Sara, yung sa confidential funds. Si Bato, yung sa niya. Yung sa extrajudicial killing. Sila lang din naman yung gumagawa ng ikakadawit nila eh. Tapos babanatan nila, pinupolitika sila. Ano ba? Katotohanan kay Romualdez, i-produce nyo si Marcoleta. Yun naman ang gustong, i-produce nyo si Gutesa. Yun naman ang gustong mangyari ni Senador Ping Lacson eh. Kung gusto mong lumabas yung katotohanan, ilabas nyo si Gutesa. Tumulong kayo. Ngayon, kung hindi mo naman kaya, kasi hindi mo na alam kung nasaan, di ganun lang naman sasabihin mo eh. Di ba? Ang sabi ni Marcoleta, akala ko ba ang gusto natin malaman yung mastermind?
O di ba ang sa laging sinasabi nila Marcoleta, ang mastermind daw si Saldico at saka si Romualdez. Okay, kung gusto niyong matukoy si Romualdez bilang mastermind at ang testigong magpipin down, magdidiin kay Romualdez ay si Gutesa, i-produce si Gutesa. Sino ang magpo-produce kay Gutesa? Kung sino ang nag-present. Di ba? Ito na yung lagi kong sinasabi. Ang mahirap kung pinipigilan ni Lacson ang pag-appear ni Gutesa. Ibig sabihin, gusto nila Marcoleta ang pa-attend din si Gutesa, ayaw ni Lacson. Kasi, yun ang mahirap. di nila in-expect yan, or ewan ko kung in-expect nila yan. Di ba, anong pagka-surprise witness ni Marcoleta? Wala namang sinabi si Lacson. Di ba? Hindi nag-object si Lacson, kahit na makikita mo talaga sa mukha niya na ang titing talaga to si Marcoleta. Bigla-bigla magdadala ng witness na parang hindi nakalista or hindi nakascheduled. Pero ang ginawa ni Lacson, to be fair, pinayagan ka. Tama nga naman. Hindi ka naman pinagbawalan about kay Gutesa eh. Sa halip, hinanap pa nga, di ba? O, nasa na yung mo? Di ba nung una, sobrang confident mo dito Tapos ngayon, ayaw mo nang ipakita. Parang yun yung question. Hindi kini-question na parang iimbestigahan kita. Wala. Parang nagmumukhang guilty So na nga, ang nag-i-insist na pa-attend din si Gutesa, humihingi siya ng tulong kay Marcoleta na kung pwede pa-attend din si Gutesa. So pinapadala niya yung subpina kay Marcoleta. Hindi naman si Marcoleta ang sinusumpina. Ang sinusumpina si Gutesa. Hinihingi lang yung tulong niya. Bakit ang hirap intindihin? Ha? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Iisa daw ang layunin. Okay, iisa ang layunin. Gusto rin gusto niya raw matukol yung mastermind. O sige, kumulong kayo. Kung gusto niyo matukol yung mastermind at ang iniisip niyo mastermind si Romualdez, i-produce niyo si Gutesa. Ngayon, mayroon ng sumpi ng ilalabas si Ping Lacson. Iko-course through lang naman, inadaan lang naman sa opisina ni Marcoleta. Ang dami niya nang sinabi. Diba? Ang dami niya nang sinabi. Ayan pakinggan niyo. Sinusuri natin, tinitingnan natin mabuti, alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa, nasa laula ng ating bansa. Ang aking pakit, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Ba't tayo mo tulungan dito? Ba't imbes na tulungan mo? Kung ano pinagagawa ko? Di ba? Pag gusto mo makarinig na dito sa letra, subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito Silang nag-umpisa nito. Hindi ako nag-umpisa nito. Sila nag-umpisa nito. Ikaw yung nag-umpisa niyan. Kasi ikaw yung nagdala kay Gutesa. Nakita niyo yung warning niya? Gusto mo makarinig ng ganitong salita? Subukan mo. Yan yung warning niya kay Lacson. Ang aking pakit, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Ba't tayo mo tulungan dito? Diba, ba't sa tulungan mo? Kung ano pinagagawa ko? Galit na galit si Pag gusto mo makarinig na dito sa letra? Si Marcoleta kasi yun nga, nagpapa-interview si Lacson na parang sinasabi ni Lacson yung comment niya. Diba? Tapos ngayon, nagpapa-interview din naman siya. Tapos sinasabi niya rin yung comment niya. Diba? Wala din pinagkaiba parang. Subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito Silang nag-umpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya. Pinalutak niya. Iko-course niya yung sapina sa aking opisina. Subukan mo. Yun ang sasabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Sen, ito ay... Subukan daw ni Ping Lacson na i-course yung ano mangyayari kapag ka sinubukan sa opisina niya. Subukan daw, sabi ni Anyway. Sabi nito, hindi makaintindi Hindi makaintindi. Ito pa. November na ba ngayon? November 14 naman daw yun sa kanya, di ba? Yung hearing. Mag-hearing daw siya November 14, di ba? Ayun na daw. Paano kinalaman ng 16? 17, 18. Hindi ko rin alam. Tinatanong ko lang sa inyo, baka ano ba yung November? Kung sa akin tatanungin ako, yung kalendaryo ng Blue Ribbon ang tinitingnan ko. Sa bagay. Magkaiba tayo ng kalendaryo. Ang sinasabi ko lang, wala akong kinalamanan sa kalendaryo. Ang ating pinag-uusapan dito, bakit sila gagawa ng isang bagay na wala sa tuntunin? Unang-una, bakit gagawa sila ng bagay na wala sa tuntunin? Tapos si Gutesa, siningit niya si Gutesa nang hindi pinalam sa Blue Ribbon. Surprise. May pa-surprise witness pa sila. Diba? Di talaga nakikita ng mga taong to yung nila Ang pagpunta ni Gutesa doon ay kinapalooban ng isang bagay na maaaring labag sa batas. O meron akong iniisip na labag sa batas. Iniisip ba niya na doon kami magkikita sa opisina ko? Open ako Ang sa akin ay malinis, open. Kaya wala akong tinatago Wala daw siya tinatago. Tapos nung tingnan yung CCTV, nagalit agad siya. Bakit mo tinitingnan yung CCTV? Ito yung problema
So, pag tinanong ko, under surveillance ba ako? Si Gutesa. Hindi naman, siguro. Bakit ba't ko ginagawa ito? Gusto ko rin malaman ng mastermind. Di ba? Mukhang taliwas nga po. Taliwas nga eh. So, ibig sabihin nito, lumilitaw. We are not on the same page. Iba yung layunin mo sa layunin ko. Ako, mulat-mula pa. Hanggang ngayon, tinitindigan ko, isa lang. Kailangan natin maayos ang problema nito at isa lamang ang dapat mangyari. Nalampasan natin ito at hindi magagawa lamang natin yan kapag natukoy natin kung sino ang pinakamalaking isda. O yan, imagine niyo ha. Ang sinasabi niya, makakamit lang daw yung layunin kung matukoy yung malaking isda. Ang totoo, paulit-ulit naman sila niyan, ang malaking isda na yan. Ang tinutukoy nila dyan, si Mark Romualdez. Okay, gusto nyo palang matukoy yung malaking isda, si Romualdez. Simple lang. Ang testigo ninyo ay si Gutesa, i-produce ninyo si Gutesa. Oh. Sino ngayon ang magpo-produce kay Gutesa? Kung sino ang nakakaalam kay Gutesa. Sino bang nag-present kay Gutesa? Ikaw, Marcoleta. Yun lang naman eh. Ang ginagawa lang naman ni Senador Ping Lacson, parang tumulong ka na, Senador Marcoleta. Hindi naman yun pang-iinsulto. Hindi naman yun pang-utos. Hindi naman utos yun. Yun ang problema kasi masyadong gusto mo palang matukoy yung mastermind. Oh, si Romualdez kamo yan. Oh, sino i-produce niyo yung testigo niyo, si Marcoleta ay si Gutesa. O ito na yung sumpina, pwede bang pakibigay nito kay Gutesa? Ganun lang Kung naman. tutusin, inassist pa nga siya eh. Tayo na mga tayong mamamayan, alam natin na ganun lang naman ang ibig sabihin, no? Parang masyado lang malaking issue yun si Gutesa. Pwede ba patindin nyo na yan sa susunod na hearing para mapakinggan natin? Oh, sino ba ang nag-present niyan? Si Marcoleta eh. O ngayon, kanino ibibigay yung subpina? Di kay Marcoleta. Pag-utos ba yun sa kanya? Hindi. Pag-iinsulto ba yun sa kanya? Hindi. Anong purpose nun? Para makatulong na si Marcoleta na umaten si Gutesa. Ngayon, kung hindi niya mapa-attend, di sabihin niya, I'm sorry, hindi ko... Di ba? Bakit itong mga DDS na to, itong kampo na ito nila, paulit-ulit sila tungkol sa Gutesa na yan, na parang hinahadlangan na si Gutesa ay Funny, mag-appear. diba? Tinatakot si Gutesa. Parang nire-reverse psychology nila. Yung taong bayan na pinipigilan daw si Gutesa na mag-appear. Gusto na nga isabina, di ba? Para lang lumutang dyan. At the first place, hindi nga yan hinarang ni Lacson, di ba? Nung dinala yan sa Blue Ribbon. Di ba? Actually, yung mga DDS na lang yung maniniwala sa kanila eh. Grabe yun. Epic. Ni Ping Lacson. Pa-attend din natin next hearing si Gutesa para matapos na yan. So sino ngayon ang kanino idadaan yung subpina? Di kay Marcoleta. Kaya lang, ang tingin ni Marcoleta doon, insulto sa kanya. Pambabasto sa kanya. Kasi inuutusan daw siya. Natamaan lang yung i-produce ego. si Gutesa. Hindi naman yun. Di ba? Hindi. Ay, alam nyo. Kung gusto nyo na lumabas ang katotohanan at gusto nyo na talagang si Romualdez ang pinaka-mastermind at ang ang testigo nyo ay si Gutesa, pa-attend din nyo si Gutesa. So anong ginawa ni Ping Lacson? Gumawa ng subpina kay Gutesa. O paano ipapadala kay Gutesa? Dinaan kay Marcoleta. So ang sasabihin ni Marcoleta, simple lang yan eh. Okay, tanggapin ko to pero sisikapin ko kasi sa ngayon hindi ko na rin mahagilap eh. Mr. Chair, to my fellow senators, to my colleagues in the Senate, gagawin ko ang lahat kasi gusto ko ring umattend uli yan si Gutesa eh. Para Nauna yung iyak eh, di ba? Di ba? Very bad. Ngayon nakikita niya na naman para siyang iniinsulto. Subukan daw ni Lacson na iserve sa kanya yung subpina. Ay mga kabunyog mga pagkatapos magrereklamong hindi daw binibigyan ng chance si Gutesa. Sus, ko, anong klase na ba itong mga taong ito? Anong klase na ba? Kaya napipikon si Lacson sa kanya eh. Kasi lahat na lang ng gagawin ni Lacson, tinitingnan niya ng masama. Limbawa, yung ganyan, nabibigyan ng ng subpina, papadala ng subpina si Gutesa, idadaan sa kanya, o tinitingnan naman bilang masama. Mali ba yun? Mali ba yun? Wala tayong makitang mali doon. Kung ang purpose mo ay magtulungan para lumitaw ang katotohanan, tutulungan mo na umattend si Gutesa para lumabas na ang katotohanan, di ba? Ganun yun. Kaya lang iba. Wala na ito mga kabunyog mo. So yun lang naman mga araw sa inyo kanoisy. So kaya naman sasabihin nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yun sa comment section. So kaya ng video to is mula kay Trending Pinas News. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. So kita nyo naman yun. About yun kay Sandro Marcoleta and Gutesa. And I think about siya dun sa sa CCTV na gustong ipaano ni Senator Lacson, di ba? And then yun nga, sobrang hindi siya sobrang linaw. Parang
makikita mo talaga dito na kung sino yung sino yung mas na sa kanilang dalawa. Kasi, di ba, syempre, yung sinishade ni Marcoleta, magkakampi pa talaga tayo. O, di ba, dapat magtutulungan tayo. So, ngayon, tatanungin ko sa inyo, kung sino sa dalawa yung gusto ng magtulungan at kung sino yung isa na OA kung makareact. Di ba? Kasi kung tutuusin talaga yung Blue Ribbon, ang gusto lang nila, mag-appear si Gutesa. Pero yun nga, parang pinapalabas nila na hinahadlangan yung pag-appear ni Gutesa. Alam nyo yung, kayo yung nagkamali, di ba? Tapos bigla yung ititwist yung story kasi nagkamali sila dun sa pirma eh. Fake yung pirma eh. So parang ititwist nila yung story na, bakit ganito? Di ba? Parang nililihis nila. Di ba? Mostly sa mga nila, argument, especially kay Marcoleta, hindi na sila nag-i-stick dun sa sa pirma. Di ba? Dapat ang gawin niya, yari ako dun. Hindi ko naman alam na fake yung pirma na yon. Tiwala pa naman ako sa taong yon. Walang ganong ginawa ba? Ang lang, ba't mo ko pa iimbestigahan? Insulto yan sa akin Di ba? Na for me naman siguro yung ginagawa ni Lacson is lang naman yung hinahanap niya si Gutesa. It's just, makikita niya rin si Marcoleta kasi parang, yun nga, nagkadaupang palad nga si Gutesa at si Marcoleta, di ba? Pero sobrang funny ng ganyan na natawa din ako sa part na yung big fish na parang kulang na lang sabihin nila. Huwag niyong pagtuunan si Gutesa kasi hindi yan big fish. Anak ng titing. Ikaw yung nagdala kay Gutesa para idiin si Romualdez. Diba? Tapos ngayon, gusto mo mag-focus dun sa big fish. Diba yung big fish nyo? Si Romualdez. So, kayo yung kayo yung tawag dyan, kayo yung may ginawang, nagbintang kay Romualdez. Kayo magpatunay. Ngayon, yung patunay nyo, hindi pinagbabawalan Hinanap pa nga. Diba? Hindi siya pinagbawalan. Hinanap pa nga ni Lacson. Sige, tingnan na natin yung witness mo. I-re-evaluate lang natin. Diba? Problema dito, gusto nila kapag magdala sila ng witness na yun diba? Legit na yun. Totoo na yung pinagsasabi niyan. Wala nang maraming tanong. Legit yung sasabihin niyan. Witness ko yan Kulang na lang ganyan yun Diba? Natawa din ako sa kabila yung defend nila. Porket ba fake yung pirma? Fake na rin ba yung sinasabi ng Gutesa? Wala naman kaming sinasabi na fake na rin yung sinasabi ng Gutesa Ang sa amin lang naman, bakit fake yung pirma? Diba? Diba? Bakit fake yung pirma? Siyempre, kung ganyan ka-accurate yung statement, bakit fake yung pirma? Diba? Tapos ngayon, mag-hysterical pa. Kakabahan pa. Natatawa talaga ako sa dalawang to yung bardagulan nito ni Lacson at ni Marcoleta kasi parang sila ang cute nila. Sayang na hindi din talaga sila yung prangkahan talaga though nagpaprangkahan din naman sila. Hindi sila yung tipo na my dear colleague Marcoleta, may ganyan sa personal. Hindi, mainit din pala talaga sila sa harap ng harap-harapan, tapos sa din sa interview to interview. Maganda tong tingnan, and then kita nyo naman nakahanap din talaga ng katapat si Marcoleta and then kaya na talagang pantayan si Marcoleta, especially like mga ganyang usapin. Akala ko talaga kay Senator Lacson, siya lang yung tipong senador na parang hindi gaanong papalagwa. Nagulat na lang ako dito simula nung sa Blue Ribbon na parang pumapalag pala to si Lacson. May din pala, may tira din pala So buti na lang nakahanap ng di ba, ng katapat.
So, kayo na masasabi nyo dito? Sino kayo sa dalawang to? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. And then, comment nyo sa baba kung ano masasabi nyo doon about sa Gutesa thing na hinahanap ni Lacson na idadaan daw sa opisina ni Marcoleta yung comment nyo sa baba kung agree din ba kayo doon. Diba? And yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's it. Also, courtesy din pala kay Attorney Enzo Recto. Support nyo rin yan. And then, yun. Trending Pinas News, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is all.